Binyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong isang kandidato sa pagkapangulo ng bansa ang adik sa cocaine. Sa talumpati ng Pangulo sa Oriental Mindoro, sinabi nito na anak ng mayaman ang naturang kandidato. Gayunman, hindi tinukoy ng Pangulo kung sino ang naturang kandidatong pagkapangulo. I will not make it clear now. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat ng banana, ang distribution, yun, nagsuside yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made pala sa Pilipinas? Yan lang, gusto ko lang tanongin ng ano. Hindi naman sabang... Tanong ng Pangulo, bakit kailangang suportahan ang naturang kandidato na wala namang nagawa? Bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting? Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niya? Hey guys, what's up? My name is Shanwin and today, tara, pag-usapan nga natin itong pinasabog ni Maharlika ng ilang araw na nakalipas, no? Ayon nga sa kanya, kung titingnan natin yung video niya here, let's see. Ayan, ito yung video niya about 3 days ago. Imagine, 290k views in 3 days. First gentleman kuting kasama sa narco-list. I mean, nagmakaawa kay Duterte. Kaya tuloy, no? Binalikan ko tong video ni PRRD. This video, 2 years ago na po ito. And if we're going to follow yung statement ni PRRD, sabi niya, taga Davao na pinakamayaman at may pag-aari ng banana plantation. Isa sa yung pinakamalaking banana plantation. So I did a little bit of research and I landed to this article coming from Wikipedia. Ayon kay Wikipedia, Antonio Florendo Sr. was a Filipino entrepreneur and landowner whose business was his 6,000 hectare banana plantation in Panobo, Davao del Norte, Philippines, earning him the title of Banana King during the dictatorship of Ferdinand Marcos Sr. He was among a group of close associates of Philippine President Ferdinand Marcos, referred to in the media as Marcos Cronies, having benefited him from his associate with Marcos. The Marcos mansion of 2442 Makiki Heights Drive in Honolulu, Hawaii, in which Marcos spent the last years of his life in exile, was registered under the name of Floriendo Sr. Okay. Ngayon, sino nga ba ang mas mayaman pa dito kay Antonio Sr. Floriendo? Inisip ko, okay, based dito, may connection siya sa mga Marcos. Gets? Pero sino ba yung pinakamalaki? Come to think of it, sino ba ang, well, kung tatanungin nga rin naman natin ng mga sarili natin. This is the first time that I learned about this, ha? Sino ba pinakamalapit ngayon at pinakamalaking nagbigay ng tawag dito ng pondo ng panahon ng eleksyon? 'Di ba si Anton Lagdameo? And dito ko pinag-connect. Ito bang si Lagdameo at itong taong to ay may connection? Yes. Meron.
Ano? Lolo niya po ito. So I went ahead and checked Anton Manuel Lagdameo. Yan. Antonio Manuel Tone Trevilla Lagdameo. Is a Filipino businessman and a diplomat. Napangasawa niya po ang anak nitong Antonio na to. Okay? Yan. Appointed by Bongbong Marcos. Diba? Pero naging ambassador din siya ng UK, appointed by PRRD. Familiar? Sino yung pinakamalaking nagbigay ng pondo kay PBBM? Anton Lagdameo. Antonio Ernesto Anton Floriendo Lagdameo Jr. Okay? Lagdameo is married to Linda Floriendo Lagdameo, daughter of Anton Floriendo Sr., a close associate of Ferdinand Marcos. The couple celebrated their 50th anniversary last 2017. And they are parents of the former Congressman Anton Lagdameo, currently serving as the special assistant to Bongbong Marcos and a member of his cabinet. Okay. Kung babalikan natin si PRRD, si BBM ba ang sinasabi niya na addict sa cocaine? Kasi it would only make sense na may katotohanan itong sinasabi ni Maharlika kung magbabacktrack tayo. The other question is, totoo ba ang sinasabi ni PRRD at saka ni Maharlika? Na itong taon to, itong candidate di umano, na sinasabi dito ni PRRD noong 2022. Okay? 2 years ago. Yung candidate na may kaibigan na connected sa mayayaman na banana plantation. Si Floriendo lang ang lumabas sa pinakamayaman, which again, connected sa Lagdameo na to. Na itong Lagdameo na to, ang anak niya ay best friend ni PBBM. Diba? Napunta tayo dito kay Maharlika. Kaalaman ninyo. Okay? Ano ba title natin dito? Baka ma-miss natin. First Gentleman Kuting kasama sa narco list. Okay? Aimee lumuhod. Lingid sa inyong kaalaman at nakarating galing sa ating puting ahas. Kaya pala hirap na hirap si Senator Aimee now at nag-utter siya ng mga salitang sana kung nakakapili ng kamag-anak, mga ganong chuchu, di ba? Okay. Kaya nga challenge ito kay Senator Aimee. Noong 2017, hi Remy, hi Susie, okay? Noong 2017, mga kababayan, are you ready? Hold your breath. Okay? Ten. Lisa, tagos yan sa kipay mo. Alright. 2017, ayon sa puting ahas, ay kasama pala ang walang iba kundi si Kuting ng Norte sa narco list. So, hindi lang siya typical na pulboronic, kundi kasama siya sa narco list ayon sa ating puting ahas. So, I challenge you, Kuting, buha ka nang inan yung lahat, sumagot kayo sa aking expose na ito ngayon. At anong nangyari, mga kababayan? Nakiusap pala, lumuhod, nagmanikluhod si Senator Aimee, okay, sa Duterte administration na wag isama yung kapatid niya. At ito ay, kakausapin niya, ayusin niya na
umalis sa ganong bisyo, sa ganong klaseng kamunduhan, yung may kasabwat siya, may protector, you know what I mean? So yun pala ang chika boom boom dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, for the first, second, inaugural, what do you call it? State of the Nation address niya, wala siyang binabanggit tungkol sa droga. Bakit mo nga naman kakalabanin ang sarili mo? Kung maliban sa user, ikaw ay protector pa. And I hope Pangulong Duterte, lumabas mismo sa bibig ni Pangulong Duterte. So ako po wala akong kinalaman dito. Inosente ako. Okay? Wala akong kasalanan. Ako ay walang kamuwang-muwang. Okay, kunyari kapapanganak ko pa lang. So nagsisimula pa lang ako magsalita. It just so happen, yung salitang yun, nanggaling yun sa mga tao mismo na naka-witness ng pangyayari. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang nangyayari ngayon, di ba, nakiusap, naaayusin nila itong pagiging involved ni Kuting sa polvoron. Pero tuloy-tuloy dahil, mga kababayan, nung time, okay, natalo si Kuting. Maliban doon sa naging manikluhod si Amy, si Kuting ay talagang down na down, kaya nagpulboronic ever. Nagpulboronic talaga siya ng bonggang-bongga. At ang sabi ni Pangulong Duterte, okay, Pangulong Duterte ha, itama mo ako kung mali ako dito. Okay? Ayon sa aking puting ahas, sabi ni Pangulong Duterte kay Senator Amy, parang hindi eksakto ganito yung pagkasabi, pero ito yung konteksto ng kanang mensahe. Ayusin mo yung kapatid mo, okay? Dapat marunong siyang humarap ng defeat or challenge sa buhay niya. Paano siya magiging effective leader, which is hindi siya leader, kung hindi niya kayang harapin ang pagkatalo. Actually, hinarap niya. Kaya siya nag-electoral protest. Smartmatic, labanan natin. Sabi niya, ang Smartmatic, alam mo, Marley ka, di ba? Mga ganun mga interview ko sa kanya. Ang Smartmatic, nandiyan sa Pilipinas, hindi para magbenta ng mga automated election, kundi magbenta ng dayaan. Coming from Kuting. Pero again, after niyang manalo, wala na kasi lingid sa ating kaalaman, based sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong, nakipagsabwatan pala sila at ang asawa niya. Okay, balik tayo kay Kuting. Okay? So yun yung chika boom boom ng aking puting ahas. Alright? Na hindi kayang harapin ni Kuting kasi ineffective. Talagang incompetent siyang leader dahil mga palangga, pag si Kuting ay inabot ng tamad, magkukulong sa kwarto, magmumukmok, at walang sino mang makakapagpalabas sa kanya kapag hindi na siya ready. It's the same thing ng ginawa ni Kuting noong bombing and lindol sa Surigao. Ito recently lang, December 2 and December 3 event. So, dahil hindi niya kayang, he is not a leader. He is a pulboronic person. Okay? Kamkamero, lahat na ng kasamaan nasa kanila. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Enrico, thank you. So, hindi niya kayang harapin ang problema ng bayan. Kung hindi niya kayang harapin, mga kababayan, ang sarili niyang problema. Kaya how much more ang problema ng 110 million or so Filipinos? Kung hindi niya kayang bumangon sa sarili niya dahil lugmok siya sa pulburon, paano niya pababangunin ang taong bayan? Yan ang tagline niya, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Ang pinabangon ng mga hinayupak, ang mga smuggler, ang mga pulboronic, the reason why, mga kababayan, ngayon pinagtagni-tagni ko na based on sa mga statement ng ating puting ahas. Kaya naman pala, kasama nila balikan natin to. Kasi yung mga kakilala pa lang sa akin, baka na-miss nyo to. Okay, kaya naman pala, yan si Mark Sayarot na nahulihan ng 2 tonelada, okay, na-intercept yung kanilang mga
epektos papuntang Australia, mga kababayan, ano pa lang, pulburon pa lang pinag-uusapan natin dito, ha? So yan, okay, yan si Mark Sayarot ay kasama nila sa kanilang state visit. Bago na sa kote yan ng ng PDEA at ang grupo ng mga, ating mga authorities ng hinuli yan. Na-vlog ko na yan, paulit-ulit na lang. Nire-remind ko lang kayo, the reason why pala, kaya lagi niyang bit-bit ang what? Pulburon dealer, pulburon manufacturer. Kasi he's part of it. Okay? Mga kababayan, imagine niyo kung anong klaseng gobyerno meron tayo. Mark Anthony Sayarot. Ako ba ang nagsabi na siya ay pulboronic? Nahuli siya, nakita niyo yung mugshot. Non-bailable, pero nakakalaya dahil, sinabi ko nga sa inyo, binibigyan pa ni Kuting, ayon sa puting ahas dyan, ng PSG. Imagine niyo, sinisira na niya yung kinabukasan ng Pilipinas, kumikita sa pulburon, lahat, tapos binibigyan pa ng ng security ni Lisa Ahas at ni Kuting at ni Tambaloslos. Okay, guys. Honestly, I'm trying to digest this. I'm trying to understand. Pero bakit, no? Sa sinasabi ni PRRD, sa sinasabi dito ni Maharlika, merong nagsusolidify sa akin. Meron din sinasabi na may video na hindi ko alam exactly kung ano yung content ng video, pero yung video daw na yon, if we're going to use a certain lingo, parang mapanganib daw yung video na yon. Pag lumabas daw yon sa public, that will really bring PBBM down. Parang caught in the act na, he's using. Now, my question is, halimbawa may katotohanan tong sinasabi ni PRRD at saka ni Maharlika that PBBM is using drugs. Is that even an impeachable offense? Pwede kaya siyang matanggal sa kanyang pwesto? Pwede kaya siyang matanggal sa kanyang posisyon? If we're going to do the math, based on our observation lang, may alam ba rito si VP Sara that may ganitong issue si PBBM? Kaya ba nagkaroon ng tampuhan yung mag-amang Duterte dahil mas pinili ni VP Sara na sumama kay PBBM when in fact she can just do things on her own. Na hindi niya kailangan ang isang pangalang Marcos to win an election. As you can see that. Diba? Now, my other question is ito. Noong panahon ni Pinoy, itong kwento na to, medyo matagal ko na rin naririnig. Hindi mo siya, siguro, may nag-divulge na nito or what, but these are the stories na naririnig ko from the ground. Na meron daw pinanghahawakan na narcolis itong si dating DILG Secretary Robredo, Jesse Robredo. Na yung narcolis na yun, prinisinta niya kay Pinoy. Doon, ang pagkakaalam ko, no, si Jesse Robredo ang unang nagkaroon ng narcolist. Okay? Nandun na kaya sa narcolist na yun, yung pangalan ni PBBM? Kung sinasabi nga rito ni Maharlika, nasa narcolist daw si PBBM during sa time ni PRRD. Sa tingin nyo, yan din ba ang reason kung bakit niligawan ni Senator Amy na patakbuhin si PRRD noong 2016? Because of the narcolist coming from the Pinoy administration?
Hindi lang siya pwedeng biglang lumabas dyan, di ba? Definitely, kung sino man ang unang nakagawa ng narcolist, possible, no? There's a possibility that maybe napasama na ang pangalan ng isang Marcos sa isang narcolist. Diba? Ngayon, kung iisipin natin maigi, yung mga pinagsasabi, kung i-combine natin yung sinasabi ni PRRD at saka ni Maharlika dito, ano sa tingin niyo yung mga possibility? Diba? Tingnan nga natin, sinabi ni PRRD, mayaman na may pinakamayaman na may pinakamalaking banana plantation sa Davao. So nakita naman natin kung sino yung mga yon. Diba? Ang pinakadulo, si Anton Lagdameo, na ngayon special assistant ni PBBM. Maliban dyan, siya pa yung isa sa pinakamalaki, no? Or pinakamalaking nagbigay ng campaign contribution kay PBBM. Then dito sa sinasabi ni para tuloy yung statement ni PRRD, binaback upan niya yung sinasabi naman dito ni Maharlika. Diba? Yun nga lang, may malaking question pa rin. How true? Kaya ngayon, yung challenge kay Maharlika, ilabas nila yung video na sinasabi niya about sa pulburon na yan. Na meron isang politiko na na-caught in the act using drugs. Diba? Isa rin sa naiisip ko, guys, no? Isa rin sa naiisip ko. Kung halimbawa lang, no? Kung halimbawa lang, na totoo nga si PBBM ay gumagamit ng drugs at hindi na siya makontrol. Okay? He might step down, he might be impeached or what? I don't know. Na ang susunod na tataas, walang iba of course kundi si VP Sara. So pag si VP Sara ang umangat, there's a big possibility na ma-identify yung mga narcolist. At iba ang ihigpit ni VP Sara eh. Mas kung straightforward si PRRD, mas si VP Sara. 'Di ba? And the only way for them to eliminate VP Sara is to impeach her. Sa paano paraan? Ayon nga dun sa bulong-bulungan, kung may impeach daw si VP Sara is based doon sa transfer ng confidential fund. Hindi ba naiisip ni PBBM na pwede siyang madamay doon? Sa impeachment na gagawin o pinaplano laban kay VP Sara? Diba? Isa nga rin sa mga, I've been, what do you call that? I've been reading a lot of posts. Diba? Sabi nga dito ni Ma'am Joey, no? Doon sa mga hindi pa po nakaka-follow kay Ma'am Joey, please do follow her. Yan. Ito, hardcore political vlogger to, tsaka si Sir Coco. Marami. Si The Free Thinker, si Miss Laika, sino pa? Si Tio, maliban of course kay Sas, kay KLC, and all the yada-yada. So sabi dito ni Ma'am Joey, the pulburon issue must be settled once and for all. Sino ang mga nagpupulburon? Sino ang may alam sa pulburon? You owe the truth to people. Yes. Kasi we are against the drugs eh. And yet yung mga public officials natin is dealing with it. Diba? It's either protector. Sabi nga ni Maharlika, protector daw, user daw. So karapatan ng taong bayan malaman kung sino-sino tong mga to. Diba? Sabi naman ni Madam Ellie, guilty as charged. We actually have 9 flavors. Ako ang manufacturer. Literal naman ang pulburon yung ginagawa ni Madam Ellie. Diba? Yung mga time na wini-wish mo na sana mali si Maharlika pero ang dami ng nagsipaghinugan na sa mga kwento niya. Diba? Ang daming mga pro-BBM na talagang binabanatan si Maharlika. Which by the way, kilala ko yung puting ahas.
Joke lang. Kayo naman. Yan. Diba? So, pag-uusapan din natin to. Coco Pimentel blames lawmakers for unconstitutional 2024 budget bill. Na-post ko na yan. Yung 500 billion na paayuda for 2024. Grabe. Mas dumoble pa doon sa 2020, 2021 yata na budget ng Duterte administration pamimigay. Lockdown yan, guys. Ano? Yan. That will gonna be a different topic. Pero yeah. I mean, going back dito sa sinasabi ni Team Maharlika. Diyan ba sa statement yan, naniniwala kayo? I-connect nyo na lang, no? I-simplify lang natin. Even without the video at this point. I-connect nyo na lang yung sinabi ni PRRD. I-connect nyo na lang yung mga tao between sa sinasabi ni PRRD at saka sa mga nakakasama ngayon or nakadikit ngayon kay PBBM. Magkakaroon ka ng lesser question dito sa sinasabi ni Maharlika. Now, the next thing na kailangan nating malaman, so kung totoo nga na si PBBM ay drug user, anong gagawin natin? Is that a ground para siya ay ma-impeach? Diba? By now, nagbubunyi ang mga kakamping. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang inyong thoughts. Nang malaman natin what exactly ang pwedeng mangyari kung totoo man na si PBBM ay isang user. May katotohanan ba ang sinasabi ni PBBM, ay ni PRRD, sorry, at saka ni Maharlika? Kung pagdudugtungin mo, isa lang taong tinutumbok. Si PBBM lang.